Isipin mo na, naipit ka sa isang matinding hidwaan at hindi lang ito simpleng tampuhan, ha? Oo, yung tipong ubos lakas at sakit sa ulo talaga. Eksakto. Maaring isa itong malaking problema sa negosyo kung saan nakataya ang milyong-milyong pisong pinaghirapan mo o kaya naman isang napaka-personal at masalimot na away sa lupa ng pamilya. Yung klase ng away na sumisira na sa mga relasyong dekada ninyong iningatan. Tama. At kapag nasa ganitong sitwasyon ang isang tao, ang unang instinct natin ay laging, sige, magkita na lang tayo sa korte. Pero alam naman nating lahat ang realidad ng pagpasok sa husgado, di ba? Aabutin niya ng siyam-siyam. Oo nga eh. Abutin ito ng ilang taon, uubusin ito ang ipon mo, at higit sa lahat, kakainin ito ang mental health mo. At alam mo, ang pinakamabigat na bahagi ng pagpili sa korte ay yung issue ng kontrol. Kasi sa sandaling magpasara ng reklamo, isinusuko mo na ang manibela. Wow, oo nga no, ipinapaubaya mo na sa iba. Ipinapaubaya mo sa isang estranhero, sa isang huwes na hindi naman kilala ang pamilya mo o hindi alam ang kultura ng kumpanya mo. Binibigay mo sa kanya ang kapangyarihang magdesisyon para sa buhay mo. At sa huli, madalas walang totoong panalo eh. Kahit pa makuha mo yung paborableng desisyon, ubos ka na. Ubos sa oras at emosyon. Correct. Yan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pag-uusapan natin ngayon. Dito sa ating malalimang pagsusuri, buksan natin ang mga patakaran ng isang alternatibo. Isang pribadong kwarto kung saan maaari ninyong ayusin ang gulo ng mabilis, palihim at higit sa lahat kayong mismo ang masusunod sa desisyon. Isang napakagandang pamamaraan talaga nito para sa pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan. Totoo! At hinugot natin ang mga detaling ito mula sa mismong Implementing Rules and Regulations ng Alternative Dispute Resolution Act o yung mas kilala nating ADR Act. Napakadaming magandang patakaran dyan na madalas hindi alam ng mga tao. Kaya hihimayin natin kung paano eksaktong gumagana itong mediation, sino may hawak ng kapangyarihan, paano pinoprotektahan ang mga sekreto mo, at bakit ang sarili mong abogado ay biglang mag-iiba ng diskarte sa nood ng kwartong ito. Para hindi tayo maligaw sa mga teknikalidad, magandang simulan natin sa pinakaugat. Ano ba talaga ang mediation ayon sa batas natin? Sige nga, ano ba yung pinakasimpleng paliwanag diyan? Sa pinakasimpleng salita, isa itong voluntaryong proseso kung saan kayong dalawang magkaaway ay pipili ng isang mediator. Ang layunin lang ng taong ito ay tulungan kayong gumawa ng sarili ninyong kasunduan. So hindi siya mag-uutos sa inyo. Hindi talaga. Nakaugat ito sa mismong pulisiya ng Estado na isulong ang tinatawag nating party autonomy o yung kalayaan ng mga partido na lutasin ng sarili nilang problema. Ang kapangyarihang magdesisyon ay nananatili sa inyong dalawa. Wala sa korte at lalong wala sa mediator. Eksakto. Okay, himayin natin ito. Karaniwan kasi, iniisip natin na ang mediator ay parang referee sa isang basketball game. Oo. Madalas ganyan ang naiisip ng iba. 'Di ba? Pero kung susundin natin yung sinabi mo na wala siyang kapangyarihang magdesisyon, hindi pala ganun. Wala siyang pito para magbigay ng technical foul. Wala talaga. Hindi niya pwedeng ituro kung sino ang tama o mali at lalong hindi niya pwedeng sabihin kung sino ang panalo. Ang gagawin lang pala niya ay tutulungan kayong dalawa na mag-usap kung paano magiging patas ang laro. Kumagawa lang siya ng ligtas na tulay. Ang ganda ng analogy na yan. At ang paghahanap ng ligtas na tulay na iyon ay hindi isang hugis. Depende kung gaano nakalalim ang problema ninyo, nag-aalok ang sistema natin ng iba't ibang uri ng mediation. May mga types pala ito. Oo, 4 lahat yan. Una, nariyan ang ad hoc mediation. Ito yung ginagawa ninyo sa labas ng anumang institusyon. Kayo-kayo lang, kukuha kayo ng mediator para maapula agad ang apoy bago pa lumaki. Yung tipong usapang labas lang para mabilis? Tama. Pero kung gusto naman ninyo ng mas formal na estruktura, nandyan ang institutional mediation kung saan gagamit kayo ng mga patakaran ng isang established na mediation center. Okay, gets. Pero teka, paano kung nagkademandahan na? Paano kung umabot na sa punto na nagpalitan na kayo ng mga dokumento sa korte tapos biglang na-realize ninyong... Na-realize na sobrang gastos at matagal. Oo, teka, ang gastos nito baka pwedeng pag-usapan. Huli na ba ang lahat para sa mediation kapag ganun? Hindi pa huli. At dyan nakadesenyo ang huling 2 uri natin. Meron tayong court-annexed mediation
Paano yun? Kahit hawak na ng korte ang kaso ninyo, ipapasok pa rin kayo sa isang proseso sa ilalim ng patnubay ng Korte Suprema para subukang ayusin muna ito ng mapayapa. So binibigyan pa rin kayo ng chance mag-usap bago ituloy ang kaso. Oo. At mayroon ding court-referred mediation. Ito naman yung sitwasyon kung saan inuutos mismo ng huwes na mag-mediate kayo. Bakit niya iuutos kung nagkaso na nga? Kasi nakita niya sa kontrata ninyo na may nauna pala kayong kasunduan na dadaan muna kayo sa mediation bago pwedeng magkaso. Parang pinapaalalahanan kayo ng korte na sundin yung sarili ninyong napagkasunduan. Dito na magiging sobrang interesante ng usapan. Kasi kung iisipin mo, napakalaki ng papel ng mediator na ito na nagsisilbing tulay ninyo. Totoo yan. Pero napansin ko dun sa binabasa nating dokumento na hindi niya kailangang maging abogado. Teka, tama bang pagkakaintindi dito? Hindi niya kailangang maging abogado? Tama ang basa mo. Walang hinihinging special na propesyon o background ng batas para maging mediator. Maliban na lang kung hilingin ninyo pareho. Grabe, paano mangyayari yun kung nag-aagawan kami ng kabilang partido sa isang property development na nagkakahalaga ng daan-daang milyon at ang kaharap namin ay hindi abogado at bawal siyang magbigay ng legal advice? Paano ako nakakasiguro? Nakakasiguro saan? Na hindi ako nalalamangan sa teknikalidad ng batas sa loob ng kwartong iyon. Natural na maramdaman ang pangambang yan. Pero kailangan nating maintindihan kung bakit ganun ang disenyo ng batas. Bakit nga ba? Dahil ang pinakakailangan sa isang mediator ay competence sa pamamahala ng usapan at impartiality o lubos na pagiging walang kinikilingan. Ngayon, bakit mahigpit na ipinagbabawal sa kanya ang magbigay ng legal o technical advice? Kasi baka magmukhang kinakampihan ka? Eksakto. Sa sandaling sabihin niya sa iyo na, sa tingin ko, mas malakas ang laban mo sa batas na wala na ang pagiging neutral niya. Nag-transform na siya mula sa pagiging agapagdaloy tungo sa pagiging isang huwes o abogado mo. Oo nga, masisira yung balanse ng usapan. At sinisira noon ang buong konsepto ng consent at self-determination. Ang mediator ay nandoon para tumulong sa inyong magkasundo, hindi para husgahan kung sino ang tama sa batas. Naiintindihan ko ang lohika. Kung magbibigay siya ng payo, magkakaroon ng bias. Pero paano natin masisiguro na malinis ang intensyon niya mula sa simula? Napakagandang tanong. 'Di ba? Paano kung may pakago pala siyang koneksyon sa kalaban ko? Baka kakilala pala nila. Diyan pumapasok ang mahigpit na kodigo ng etika ng mga mediators. Bago pa man siya umupo sa kwartong iyon, obligasyon niyang suriin at i-disclose agad kung meron siyang conflict of interest. Kahit maliit na bagay lang. Kahit gaano kalit, halimbawa, naging kliyente niya dati ang pinsan ng kabilang partido, kailangan niya itong sabihin agad. At malaya ang sinuman sa inyo na paatrasin o palitan siya kung questionable ang pagiging patas niya. So pwedeng palitan kapag may pagdududa. Oo. At syempre, mahigpit na bawal ang solicitation. Bawal siyang humingi o tumanggap ng anumang regalo bago, habang o pagkatapos ng proseso. Okay, kaya pala malinis ang pagiging neutral niya. Pero bumabalik pa rin ako doon sa takot ko. Ayokong malamangan sa batas. Huwag kang mag-alala, hindi ka iiwang mag-isa doon. Kung hindi ako pwedeng humingi ng legal na pananaw sa mediator, ibig sabihin ba nito ay maiiwan akong mag-isa para idepensa ang sarili ko? Hindi, hindi. At yan ang perpektong dahilan kung bakit pinapayagan at madalas ay hinihikayat na magdala ka ng sarili mong abogado sa loob ng mediation room. Pwede pala magdala ng sariling abogado. Pwede. Pwede ring i-waive yan pero kadalasan may abogado talaga. Ngunit ang papel ng abogado mo rito ay sobrang layo sa nakikita natin sa mga pelikula o sa korte. Nangangailangan ito ng isang malaking mental shift. Paano nag-iiba ang papel nila? Ang mga abogadong sanay sa litisasyon ay nakaprograma para umatake, maghanap ng butas at sirain ang argumento ng kalaban. Sa loob ng mediation, kailangan nilang kalimutan iyon. Oo nga, no? Kaya ang tingin ko sa mga abogado sa ganitong setup ay parang coach sa gilid ng boxing ring. Coach sa boxing ring? Paano mo nasabi? Kasi kapag nasa korte ka, ang abogado mo ang boksingero, di ba? Siya ang papasok sa ring para sumuntok habang nakaupo ka lang. Pero sa mediation, ikaw bilang kliyente ang boksingero. Oo. Ikaw mismo ang lalaban at makikipag-usap?
Tama, ang abogado mo ay nasa gilid lang. Sa tuwing kailangan mo ng gabay o payo, pwede siyang humingi ng time out para kausapin ka sa gilid pero hindi siya ang makikipag-away para sa'yo. Ang nakakabilib dito ay ganyan mismo kung paano inaasahan ng batas na kumilos ang mga abogado sa loob ng kwarto. Tinatawag silang mga collaborators na ang layunin ay tulungan ng kliyente, hindi para makipag-away. Collaborator, ang ganda ng term. Ang tagumpay nila ay hindi nasusukat sa kung gaano nila napahiya ang kabilang panig. Nasusukat ito kung paano nila natulungan ang kliyente nilang makahanap ng practical na solusyon. Sila ang nagpapaliwanag ng proseso at naghihikayat sa kliyente na sila mismo ang magsalita. Nakakagaan ang loob yun, ah. Kapag kailangan ko ng tulong, nandyan sila para magbigay ng payo sa private caucuses. Tama! At kung nararamdaman nilang masyado ka ng emosyonal at hindi na nakakapag-isip ng tama, pwede silang humingi ng recess para pakalmahin ka. Ang ganda ng dinamika, sobrang empowering para sa kliyente. Ngayon na alam na natin kung sinong mga nasa loob ng kwarto at ang mindset nila, paano ba mismo tumatakbong usapan? Meron itong 6 na hakbang ng proseso na nakadesenyo para dahan-dahang alisin ang tensyon. 6 na hakbang? Ano yung una? Nagsisima ito sa opening statement ng mediator. Dito inilalatag ang mga rules at sinisigurong naintindihan ng lahat na pribado ang proseso. Susundan ito ng individual narration. Individual narration. So, isa-isa muna silang magsasalita. Oo, bibigyan ng bawat partido ng oras na magkwento ng panig nila nang walang sumasabat. Napakahalaga niyan. Kaya pala may individual narration mula bago sila mag-usap ng direkta para makapaglabas muna ng sama ng loob. Eksakto yung punto mo. Kasi kung pagsasamahin mo agad sila sa isang exchange, malamang magsisigawan lang sila at magsasapawan. Kailangang ma-vent out muna ang emosyon. Tumpak ang obserbasyon mo dyan. Kapag nailabas na ang mga emosyong iyon ng ligtas, saka palang papasok ang ikatlong hakbang, yung exchange o ang pagpapalitan ng pahayag. Diyan na magkakaroon ng diskusyon. Oo, pagkatapos niyan, gagawin ng mediator ang ika-4 na hakbang, ang summary of issues. Iipunin niya ang lahat ng gulo at isasaayos sa malilinaw na punto. Okay, nag-aaway kayo dahil sa timeline at kalidad. At kapag malinaw na ang problema, papasok na tayo sa solusyon. Tama, papasok sa ika-5 hakbang, ang generation and evaluation of options. Dito na papasok ang creativity, tama ba? Dito ninyo iisipin kung paano ninyo hahatiin ang problema para maging win-win. Oo, para makahanap ng gitna. At kung magkasundo man, pupunta sa ika-6 na hakbang ang closure. Tama lahat ng sinabi mo. Pero alam kong may bumabagabag na tanong sa isip mo. Naku, meron niya. At sa tingin ko ito ang pinakamalaking hadlang kung bakit natatakot ang ibang tao sa mediation. Ano yon? Maging totoo tayo. Paano naman natin masisiguro na ang mga masiselang sikreto mo o mga kahinaan ng kaso mo na ilalabas mo sa kwartong iyon ay hindi gagamitin laban sa'yo, kinabukasan? Ang takot na mabaliktad. Oo, kung sinusubukan naming maghanap ng win-win solution, tapos sa kalagitnaan madulas ako at aminin kong, aminin ko na medyo nagkamali ako sa kontrata natin. Delikado nga naman kung sa korte yan gilawa. 'Di ba? Kung hindi kami magkasundo at mauwi rin kami sa korte, hindi ba't binibigyan ko lang sila ng sandata? Pwede nilang kunin yung admission na yon at itakbo sa judge. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, yan mismo ang rason kung bakit itinayo ang pinakamatibay na pader sa buong proseso, ang absolute confidentiality. Absolute talaga. Bakit napakahalaga nito? Kasi isipin mo, kung walang ganap na kompidensyalidad, walang sino man ang magiging tapat. Babagsak ang buong sistema ng mediation dahil lahat ay magtatago ng baraha. Totoo. Kung matatakot kang madulas, mananahimik ka na lang. Kaya ang batas natin, napakalinaw. Anumang impormasyong nakuha mo sa loob ng mediation ay itinuturing na privileged and confidential. So hindi nila pwedeng itakbo sa judge yung sinabi ko. Oo, eksakto. Agad-agad itong ibablock ng korte. Ang mga pahayag na iyon ay hindi admissible o hindi pwedeng gamitin bilang ebidensya sa mga susunod na kaso sa korte kahit pa sa proseso ng discovery. Wow! Paano kung puwersahin ng kalaban ko yung mediator na tumestigo? Ipasabspina nila. Hindi pwedeng puwersahin ang mediator na tumistigo.
At kung sadyang ipinatawag sa korte ang inyong mediator para tumistigo laban sa iyo, alam mo ba kung anong mangyayari? Ano? Ibabalik pa ng kalaban mo ang ibinayarad sa kanyang attorney's fees kung siya ay maling ipinatawag sa korte. Ganyan kaprotektado ang proseso. Grabe, may parusa pa pala kapag pinilit mong basagin yung pader ng mediation. Oo. Pero teka, may walang pader na walang butas. May mga exceptions ba rito? Hindi ko naman pwedeng aminin na may pinatay ako, tapos asahan kong walang makakaalam, tama? Tama ka dyan. May napakahalagang balanse sa pagitan ng pribadong pag-aayos at ng kaligtasan ng publiko. Pwede itong mabuksan kung may kasunduan na kasulat na sumasang-ayon ng lahat na isa publiko ito. Okay, kapag may consent, ano pa? Hindi rin sakop ng kumpidensyalidad kung ito ay para patunayan ang pang-aabuso o pag-abandona sa bata. At walang kumpidensyalidad kung ang usapan ay ginamit para magplano o magtago ng isang krimen. Makes absolute sense. At syempre, kung may banta ng pisikal na pananakit sa loob ng kwarto, hindi yun pwedeng ilihim. Kaya ang pribileyo ay para sa mga civil disputes, hindi para pagtakpan ng krimen. May iba pa bang exception? Oo, pwede rin itong ibunyag kung kailangan para patunayan o pabulaanan ang isang professional misconduct ng isang mediator o partido. At ito pa ang isa. Ano yon? Kung sakaling may naglabas ng impormasyon ng walang pahintulot, nag-leak kumbaga. Ang taong iyon ay hindi pwedeng gamitin ang pribileyo upang harangan ang pag-usisa sa damages na dulot ng kanyang pagbunyag. So kung siya yung dumaldal, hindi siya pwedeng magtago sa batas para hindi magbayad ng damages. Tumpak. Dahil napakapamantayan ng proseso, sa kalaunan magkakaroon ng kasunduan, di ba? Pero paano kung pagkatapos ng lahat, pag-uwi ninyo, biglang hindi to pa rin ng kabilang partido ang napag-usapan? Diyan papasok ang pagpapatupad o enforcement ng settlement agreement. Paano natin bibigyan ng pangil itong pinirmahan natin? Magkano ba talaga ang aabutin ng buong prosesong ito? Unahin muna natin yung enforcement. Pagkatapos magtagumpay ang mediation, tutulungan ng mga abogado ang mga partido na isulat ang kasunduan. Dapat walang labag sa batas, moralidad o public policy. Lalagda kayo at ang mga abogado ninyo. Men, Mas maganda, ang kasunduan ay pwedeng maging pamantayan bilang isang arbitral award sa ilalim ng Republic Act No. 876 o Arbitration Law. ibig sabihin, may bigat talaga ito sa batas kahit hindi dumaan sa regular na paglilitis. Eksakto. Kaya ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa bulsa natin? Paano naman kinakalculate yung babayaran natin sa mediator? Sa usaping fees and costs, kailangang ipaliwanag ng mediator ng buo ang basehan ng singil o i-disclose niya ng maayos. Sa ad hoc, malaya kayong magkasundo sa presyo. Paano kung walang napag-usapan na presyo? Susundin ang schedule ng OADR. Ang basehan ng bayad ay ang pagiging komplikado ng kaso, oras na ginugol, at ang training o katayuan ng mediator. Paano kung ganito? Gusto kong sigurado siyang magpupursige. Pwede ko bang sabihin na bibigyan kita ng 20% ng makukuha kong settlement kapag napapanalo mo ako? Mahigpit na ipinagbabawal yan. Bawal pumasok ang mediator sa contingent fee agreement, kung saan nakadepende ang bayad sa laki ng nakuwang settlement. Gusto ko yung bawal, ang contingent fee. Bakit mo nagustuhan? Kasi ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin ng mediator na, sige, ipapanalo kita dito pero sa akin ang porsyento. Nagpapanatili ito ng pagiging patas niya. Wala siyang vested interest na kumampi sa isang panig. Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong tungkol sa kung paano dapat panindigan ng mga partido ang pinirmahan nila. Kasi kung malinaw sa iyo na patas ang mediator at ligtas ang sikreto mo, paano mo hindi susundin ang kasunduan, di ba? Napakaganda at napakabigat na balikan ng mga natutunan natin. Ang mediation ay hindi lang pala simpleng pag-uusap. Isa itong napaka-estrukturang proseso na nagbibigay kapangyarihan sa iyo na resolbahin ng mga hidwaan. Na ginagabayan ng isang walang kinikilingan na mediator. At sinusuportahan ng iyong abogado ng walang awayan. At higit sa lahat, pinroprotektahan ng napakatibay na pader ng kompidensyalidad. Bago tayo magpaalam, may gusto lang akong iwan sa inyo, sa ating mga tagapakinig. Ano yun? Isipin mo ito.
Kung ang buong sistema ng katarungan ay nakakita ng halaga sa pag-upo, pagiging tapat, pakikinig sa kabilang panig at paghanap ng solusyon na parehong pabor nang walang nagpapataw ng desisyon mula sa itaas, Isang napakagandang pamamaraan talaga. 'di ba? Hindi ba't ito rin ang mismong formula kung paano natin dapat inaayos ang mga personal na hidwaan sa pamilya, sa mga kaibigan o sa mga kasamahan sa trabaho araw-araw? Kung kayang itong gawin sa mga bilyong pisong kontrata, siguradong kaya rin natin itong i-apply sa sarili nating buhay. Tunay na makapangyarihan kapag in-apply natin sa sarili natin. Hanggang sa muli nating malalimang pagsusuri, manatiling mausisa.